So, good morning guys! Good morning guys! Ito ulit si Ate Dosky. So, sana po lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. So, andito ako sa gazebo. Kasi lumilim ako saglit kasi nga nagpupruning ako habang ako ay nagpupruning umulan saglit. So, hindi sana ako mag-video ngayon pero sayang naman kasi matagal na tayong walang entry dito kay Lolo dito sa YT. So, ayan, ang pangit ng weather dito. Minsan uulan, tapos biglang iinit, tapos ang lamig-lamig. So, although marami pa talagang bulaklak na hindi ko kinakat dito sa garden, so papakita ko po sa inyo yung mga bulaklak na natitira. Marami na po akong nakat na pruning na mga halaman, pero yung iba, hindi ko pa sila kinat. Ang katik sa likod. Hindi ko pa sila kinat kasi nga ang ganda, sayang naman. Kasi pag tanghali minsan, mainit pa, umaabot pa kami ng 20 degrees. So, nabubuhay pa naman sila, lalo na yung dahlia, gustong gusto nila talaga yung malamig, pero wag yung sobrang lamig. May mga part dito na yung mga dahlias, hindi nila tinatanggal or tinatanggal yung bulbs. Kasi nga, minsan nabubuhay. So, ngayon this year, itong autumn na to, hindi ko tatanggalin yung mga bulbs ng dahlia ko. Lalagyan ko sila ng mulch. Tapos, or plastic, yung pang ano talaga, yung pang cover, tapos mulch pa ibabaw. Titingnan ko, mag-i-experiment ako kung mabubuhay yung dahlia pag winter. So, halipo kaya't samahan niyo ako. Pakita po natin yung yung mga halaman ko na hindi na namumulaklak na hindi ko pa kinakat. Ganyan. Ito tayo. Ayan, tumigil na yung ulan. So, ayan, ito yung Annabelle. Ayan, kailangan po nating i-pruning yan. Kung hindi po yan mamumulaklak next year. So, ayan, yearly po yan na ganyan ang itsura niya pag autumn. Kasi kailangan talagang i-pruning. So, ito yung Autumn Joy. Ang ganda ng kulay. Lagi ko itong sinasabi na isa sa pinaka-paborito kong halaman dito sa garden. Bukod sa mga hydrangeas. Kasi talaga favorite ko yung mga panicle hydrangeas. Kasi nga, easy to maintain. Hindi po nila kailangan to ng maraming care or asikaso. Basta hayaan mo lang sila dyan, nabubuhay po. Pero kailangan nating, before mag-winter, kailangan po natin itong ikat. So, ayan. Nag-iba na po yung kulay niya. So, maroon na po siya from green to pink and then, ayan na, maroon. Marami pong autumn joy dito sa garden. So, siguro, kukuha ulit ako dito, i-divide ko at itatanim ko sa ibang place dito sa garden. So, ayan, ito yung mga hostas. Ayan yung mga bulaklak nila. Ang gaganda pa rin. Ayan yung bulaklak nila. Pero kailangan din itong ikat bago mag-winter. Ayan. Ayan yung panicle hydrangea ko. So, actually, itong mga panicles, ang ano neto talaga, ang cuttings, yung time ng cuttings neto is before mag-summer, before mag-end ng ng tawag nito ng winter, before before mag-spring. Kailangan po nating ikat. So, ayan. So, ganyan lang po tong mga panicle hydrangea. Hindi ko po muna sila ikakat pag winter. So, mga February ko yan ikinakat. So, eto, ang ganda pa rin nila. Ang ganda pa rin po niya. Yung sun patience ko, ito yung ilang naiwan kasi nga nung summer talagang sobrang init, yung iba na nagsipatayan or namatay. So, ito yung spirea ko. Kailangan ko rin silang ikat. So, na siya, nag-end na. Yung mga bulaklak niya, nag-dark brown na. So, ibig sabihin, kailangan na rin po natin i-prune yan or i-cut.
So, ang ganda pa rin ng garden kahit malamig na. So, ayan, isa pang autumn joy ko. Yung mga iba talagang, ayan no, na-prune ko na sila. So, ayan, nag-turn to pink na po yung mga bulaklak nila. From white to pink and then magre-red. Magkukulay maroon po yan. Pag winter na. Pag talagang malamig na. So, eto yung mga fuchsia ko na yearly. Natawa ko dito. Na yearly, ang ganda po niya. Oh. Na yearly, nilalagay ko sa loob ng bahay kasi kala ko indoor plant. Ayan oh. Ayan, fuchsia. Hindi kita eh. Ayan yung mga bulaklak niya. Akala ko indoor plant to or annual plant. Hindi pala, winter hardy pa lang mga yan. So, dyan na po siya. Hindi ko na po siya kailangang hukayin pa at ilagay ulit sa loob ng bahay. So, at itong rose na to, ayan, pansin po na yung mga bulaklak niya is nagda-dry na or nalalanta na kasi nga po. Pero ang dami pa rin buds so na lumalabas. Ayan, ang dami pa rin buds. Sayang. So, kaya hindi ko pa po ito prinun. Kasi nga nasasayangan ako sa mga buds. Ang dami-dami pa. Late. So, antayin muna natin lahat yan bumuka, nag-blooms. Baka maswertehan mag-blooms ang mga yan. So, kaya hindi ko pa siya kinat. Ito yung second flush po nito, yung Sasha Daisy to. So, pangalawang flowers na po niya to. Bali, pangalawang blooms po niya to. So, ayan na. Nag-end season na rin. So, kailangan na rin po natin tong i-cut. So, dito sa harapan ng bahay, itong mga geraniums. So, ayan, tanggalin na rin po natin to. Lagay na po natin. Ito tinatanggal ko at yung mga roots po niya is nililinisan ko. Tapos ida-dry ko and then ilalagay sa karton. Hindi po sila mamamatay or after or before para hindi na po ako bili ng bili. So ilalagay ko to sa storage. Hindi po sila namamatay pag nilalagay ko sa karton. Basta linisan lang po natin, tanggalin po natin yung mga lupang sumasama sa mga roots, sa mga ugat. Bubuhay po sila. Ito pang na to, itong mga tawag na ito, itong mga geraniums na to, siguro 4 years na to, na ganun palagi ang ginagawa ko. Hindi po ako bumibili ng geraniums. Kasi sayang, ang mahal pag lahat po to ay bibilhin natin. Kasi itong geraniums, annual plant po to. So, ayan. Yung Weigela ko, nakat ko na rin. Ito, magnolia. Kinat po to ng asawa ko. Trinim po ng asawa ko to. Mga perennial plant po ang mga to. So, dito tayo sa likod ng bahay. Oh, ang ganda pa rin po nila, oh. Petunia po to. Ang ganda pa rin po niya, pero kailangan na talagang ilagay sa loob ng bahay.
kahapon po nakuha po ako yung mga dried seeds po niya. Kinuha ko po para itanim ko po next year or isabog. So, dito tayo sa likod ng bahay as usual. So, unahin ko na dito. Dito sa likod ng bahay, ang ganda oh. Marami pa rin pong bulaklak na talagang, lalo na yung mga dahlias. Ang dami pa rin po niyang produce ng mga bulaklak oh. Ang gaganda pa rin. So, kaya hindi ko po sila kinakat muna. Kasi sayang. Hinayaan ko na lang muna sila dyan. Ito yung panicle hydrangea, yung lamplight panicle hydrangea. So, ang ganda po. Oh, nagpipink na po siya. Nag-iiba na po yung kulay niya. Kulay pink. Tapos magkukulay red. Or dark red. Ito yung rose ko na sobrang sipag po nilang mag-produce niyang this year, this summer. Ang galing po niya, ang dami po niyang naibigay sa akin na bulaklak. Ayan o, ang ganda. Ito mga snapdragon, kailangan ko na rin po sila talagang i-prune. Kasi before winter, or after winter nito, mamumulaklak tong mga yan. After winter. So, ayan yung kala ko. Kinat ko na rin. Hayaan ko po sila dyan. Mag-i-experiment ako. Kasi itong mga to is annual plant. Hahayaan ko sila dyan. Itong winter na to. Basta, tatabunan ko lang po siya ng maraming mga dahon. Tapos mulch. Para may ano po siya. Parang blanket po niya. Sa winter. Para hindi mamatay. So, eto yung dahlia ko na talaga. Ganda po niya, oh. Kaya lang na, tag na ito, na sira. Ganda, oh. So, ito yung pink dahlias. Ang dami-dami niyang binulaklak ngayon. Okay. So, ito yung vegetable ko, yung upo, at saka tawag na ito yung ampalaya ko. Yung ampalaya ko, may na-harvest naman akong 3 pirasong bunga niya. Etong upo, 1, 2, 3. 3 rin, pero meron pang isa. Pwede pa yan. So, hinahayaan ko lang siya dyan. Wala siyang na-produce. Wala silang na-produce na maraming bunga. Kasi nga, ang pangit ng weather dito. Mamaya, uulan, iinit, tas malamig. So, ito yung Ossatia Daisy. May mga bulaklak pa rin. Ito rin, second ano po niya to. Second blooms po niya sa akin to. Ossatia Daisy. So, ito yung ang ganda po. Gandang-ganda po ako dito. Sa hydrangea na to. Dwarf hydrangea ba ang tawag dito? Na talagang ganyan po siya. Hindi po siya lumaki. At dyan lang po namulaklak.
So, eto yung sinasabi ko sa inyo na ewan ko kung anong klaseng halaman to. Hindi green, ano to, green plant. Kinat ko na po siya. Hindi po siya pwedeng hukayan kasi ano na po to, ilang taon na dito yan. So, baka lahat to masisira. Mahuhukay ko. Kaya, pinakat ko na lang sa asawa ko. Yan yan ang itsura. Gagawin ko na lang siyang topiary. Okay. So, ito yung salve. Yung bago kong tanim to. So, fuchsia, pink and violet. Ang ganda po niya. So, ayan lamang po. So, lahat ng mga tawag nito nabubulok. Ayan po, sinasagregate ko po yung mga dahon. Tsaka yung mga, ayan, yung mga, tapos, use cafe. Dito ko po nilalagay lahat. So, maganda po yan na fertilizer sa mga halaman. So, ayan lamang po. At maraming salamat. And please don't forget to like and subscribe at Tidowski. Bye-bye po. Mag-ingat po tayong lahat. So, ayan lamang po at mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye po.